Ako si Rochelle, isang field nurse. 5 taon na akong naglilingkod sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Sa mga baryong hirap puntahan, sa mga liblib na lugar na tanging ang aming grupo ng mga medical mission lang ang dumadalaw. Sanay ako sa pagod, sa mahahabang lakad, at sa mga kwentong bayan na madalas ay itinuturing ko lamang na mga sabi-sabi, mga panakot sa mga bata o pampalipas oras ng matatanda. Naniniwala ako sa siyensya, sa gamot, at sa kung ano ang nakikita ng mata at nauunawaan ng isip. Akala ko hanggang doon lang ang lahat. Pero nagbago ang lahat noong itestino kami sa Capiz. Marami ang nagsasabi na ang lalawigang ito ay tahanan ng mga nilalang na hindi kabilang sa karaniwang takbo ng ating buhay. Mga nilalang na nabubuhay sa dilim, nagtatago sa mga puno, sa matatabong halamanan at sa mga liblib na kabundukan. Madalas ko itong marinig mula sa mga pasyente at matatanda, pero lagi ko itong isinasantabi. Kwento lang yan, ang lagi kong sabi sa sarili ko. Wala naman talagang ebidensya. Ang lugar na pinuntahan namin ay hindi kilalang baryo ng mga aswang, ayon sa mga nakatira doon. Ngunit nakapwesto ito sa paanan ng isang malawak at masukal na bundok. Napakalayo, halos wala man lang maayos na daan. Kaya naman kailangan nila ng tulong medikal dahil hindi sila makababa sa bayan. Kasama ko sina Lizzie, Shena at Dianalyn. Pare-pareho kaming mga nurse, parehong matatapang at parehong hindi naniniwala sa mga kwentong katatakutan. Matagumpay namang natapos ang aming misyon. Walang naiwan na pasyenteng hindi nagamot at masaya ang mga tao roon. Dahil may natitira pang oras bago ang takdang pag-uwi, na pagkasunduan naming 4 na maglibot-libot muna. Gusto naming makita ang ganda ng kalikasan doon, mag-adventure kuno, at kumuha ng mga litrato. Paano ba naman? Napakaganda ng paligid. Lunti ang mga puno, sariwang hangin at tahimik na kapaligiran. Hindi namin namalayan ang oras at distansya. Habang naglalakad kami, lalo kaming napapalayo sa baryo. Ang mga daan na dati malinaw ay unti-unting nagiging malabong landas na lamang sa pagitan ng matataas na damo at malalagong halaman. Napansin ko na ang paligid ay nagsimulang magbago. Ang dating masiglang huni ng mga ibon ay biglang nawala. Ang hangin ay naging malamig at tila may kung anong bigat na sumasabit sa bawat pag-ihip nito. Magdadapit hapon na noon. Ang araw ay unti-unti nang nagtatago sa likod ng bundok at ang anino ay humahaba at lumalalim. Sinubukan naming bumalik, sumunod sa mga yapak namin kanina, pero parang nilalaro kami ng paligid. Ang daang inaakala naming nadaanan namin ay biglang nawala. Ang mga puno ay tila nagpalit ng pwesto, at ang mga palatandaan na inalam namin kanina ay wala na. Rosel, sigurado ka bang dito tayo galing? Tanong ni Dianalyn, na nagsisimula ng malatok ang boses. Oo naman, sagot ko, kahit ako mismo ay naramdaman na ang kaba na tila malamig na tubig na ibinuhos sa aking likuran. Hindi tayo pwedeng maligaw dito. Maliit lang naman ang lugar na ito. Pero mali ako. Mas maliit mala ang mundo namin kumpara sa panganib na nakapaligid sa amin. Biglang tumahimik ng lubusan ang buong paligid. Walang kuliglig, walang ihip ng hangin, walang kahit anong tunog. Tanging ang aming mabibigat na paghinga at mabilis na tibok ng puso lang ang naririnig namin. Napansin ko ang amoy. Isang amoy na maasim, lansa at nakakasulasok, na dahan-dahang lumalapit. Tumingin ako sa mga kasama ko. Maputla na ang kanilang mga mukha. Nakatitig sa paligid na parang may nakikita silang hindi ko mawari. May naririnig ba kayo? Bulong ni Lizzie habang mahigpit na nakahawak sa braso ko. Nakinig akong mabuti. Mula sa taas, mula sa mga sanga ng malalaking puno, may narinig akong tunog. Hindi ito tunog ng ibon o hayop. Ito ay parang paggalaw ng basang balat o kaya'y pagkaluskos ng mga bagay na walang hugis. At higit sa lahat, may amoy na parang nabubulok na karne na humahalo sa hangin. Dito ko napatunayan na totoo ang lahat ng narinig ko. Ang mga nilalang sa dilim, narito sila, nakapaligid sa amin,
naghihintay na tuluyang lumubog ang araw at sakupin ng kadiliman ang buong lugar. Ramdam ko ang kanilang mga mata, matatalim, gutom at puno ng masamang hangarin na nakapako sa bawat galaw namin. Alam kong hindi kami ligtas. Alam kong kung hindi kami makakalabas bago tuluyang dumilim, hindi na kami makakabalik pa sa Maynila. Sa gitna ng matinding takot at kawalan ng pag-asa, biglang may narinig kaming mabilis na mga yabag na papalapit mula sa likuran. Halos sumigaw na kami sa gulat. Pero nakita namin kung sino ito. Si Boboy. Siya ang anak ng pinakakalila at pinakahawak sana albularyo sa lugar. Napansin niya asing lumalayo kami kanina. At dahil alam niyang mapanganib ang mga lugar na malapit sa paanan ng bundok, lalo na pagpapagabi, lihim niya kaming sinundan mula pa noong una. Sumunod kayo sa akin. Huwag kayong lilingon, sigaw ni Boboy, na may hawak na isang maliit na supot na puno ng mga halamang gamot at isang maliit na punyal na binuburan ng kung anong likido. Hindi na kami nagtanong pa. Tumakbo kami ng mabilis kasunod sa kanya. Habang tumatakbo kami, narinig ko ang mga tunog na lalong lumakas at lumapit. Arang mga huni na halo ng halakhak at gutom. Ramdam ko ang lamig na humahampas sa aming mga likuran. Parang hinahabol kami ng mismong dilim. Pero tuwing may papalapit na anino o bagay mula sa mga puno, itinatapon ni Boboy ang mga dinikdik na dahon at ugat. At sa bawat pagtapon nito ay may naririnig kaming matinis na sigaw at tunog ng pagbagsak mula sa itaas. Ang daan ay tinanggal nila para hindi kayo makabalik, sabi ni Boboy habang tumatakbo. Hingal na hingal. Gusto nilang mapag-isa kayo dito bago dumating ang gabi. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang katapusang takbuhan at takot, nakita namin ulit ang mga ilaw at bahay ng baryo. Sa sandaling tumapak kami sa lupaing alam naming ligtas, parang biglang nawala ang bigat sa paligid. Ang mga tunog at amoy na sumusunod sa amin ay biglang naglaho na parang bula. Nakaligtas kami. Pero mula noon, alam ko na ang mga kwento tungkol sa kapis, tungkol sa mga nilalang na nabubuhay sa dilim at nagtatago sa mga liblib na lugar. Hindi lamang ito kwento. Totoong mayroon sila, naghihintay sa mga taong walang kamalay-malay, lalo na sa mga lugar kung saan ang liwanag ay hirap nang makarating. At habang nakatayo ako doon, nanginginig pa rin at puno ng pasasalamat kay Boboy. Alam kong hindi ko na muling tatanungin kung totoo ba ang mga ito. Nakita ko, naramdaman, at halos maranasan ko na ang katotohanan. Nasa likod ng ganda at katahimikan ng kalikasan, may mga bagay na mas matanda, mas malakas, at mas nakakatakot pa sa anumang sakit na kaya kong gamutin.